Yun na. Hindi naman, siyempre. It's, nandun din yun, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gumagawa tayo habang ang Diyos ay nagpapala. So mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng ikasampung bahagi ay kanino sa Panginoon dahil ito ay banal sa Panginoon. Tingnan po ninyo yung mga taong naging tapat. Halimbawa nito, si William Colgate. Alam niyo, mula nung umpisahan niya ang kanyang business sa paggawa ng toothpaste, matapat na siyang nagbabayad ng kanyang ikapo, nagbibigay ng ano. Anong nangyari sa Colgate? Hindi po mga Adventist na iba dito. Mga kilalang tao ito. Pagka bumibili ka ng toothpaste, pabili nga po ng Colgate, sabi niya, pag binigay yung Colgate, hindi po yan yung yung close-up. Kasi, pangkaraniwan ng tinawag ang toothpaste na Colgate. Ang ibig sabihin, ang Colgate, ang business ni William Colgate, lumaganap sa buong mundo. Bakit lumaganap sa buong mundo? Bakit siya pinagpala? Kasi tapat siya sa Panginoon. Paano siya naging tapat? Sa kanyang pagiging tithe. Si Rockefeller, kilala nyo? Naging isang multimillionaire sa buong mundo. Matulungin sa gawain ng iglesia. Si Henry John Haynes, kilala nyo? Haynes, yung mga dilata. Si J.C. Penney, si James Scott Penney. J.C. Penney, yung mga t-shirt. Si Crowell, di ko nakilala yan. Yung iba pa dyan, si Kraft, at saka si Hershey. Baka mamaya lang, kakain na kayo ng Hershey. Di ba? Yung mayonnaise. Yung mayonnaise. Kalat yan sa buong mundo. Bakit? Kasi ito po ng mga taong ito ay tapat sa kanilang obligasyon sa Panginoon. Amen? So, pinagpala ng Panginoon ng mga taong ito. At hindi lang sila. Sila yung mga sikat. Kumusta tayo? Kami, sa aming buhay mga kapatid, hindi na namin kukwento sa inyo paano tayo pinagpapala ni Lord. Pero, pagka nagtapat ka pala kay Lord, hindi kanya kababayaan. So, tingnan po ninyo. Meron pa sinabi si Lord dito, kapag ka nagtapat ka sa Kanya, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Kung ikaw ay isang ortelano, magsasaka, hindi siya sisirain ang bunga ng iyong lupain, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon mga po. Ibig sabihin, hindi ka malulugi. Hindi masasalo. Bakit? Babantayan nila. Meron pong isang Kristiyanong Adventista. Adventist po ito, totoo yung nangyari po ito. Hindi ko alam kung nakwento ko na dito ito. Ano nangyari? Meron pong siyang palayan. At noon ay nabalita na may darating na mga balang. Alam yung balang? Yung kinakain ng mga damo. Walang natitira pag dumaan ng mga ito. Balang. Kaya nung mabalitaan ng magsasakang Adventista ito, true to life story po ito, hindi po ito kwentong barbero, Ang sabi po nung matandang magsasakang Adventista, Lord, dito ko mapatunayan ang sinabi mo sa Bible. Sabi mo, nasasabayin mo ang mga balang. Kasi pala itong Adventistang ito, kapatid natin, talagang matapat sa kanyang, kapag ka umani siya ng 10 sakong palay, yung isa ibebenta niya, then ibibigay kay Lord. Kung siya ay merong 10 manok, yung isa kay Lord. Ganun siya katapat. Kaya lang medyo nag-alala siya dahil malaki-laki, ilang hektarya yung lupa niya, merong palay, tapos niya darating daw ang balang, o di kakainin. Kaya bago siya matulog nung gabing yun, nang sabi niya, Lord, hawak niya, binasa niya muli yung talata. Sabi niya, Lord, sasawayin mo. Kagaya ng ginagawa natin, pag binigay mo na kay Lord, relax ka na, di ba? Itong lalaking ito natulog. Yung mga kasama niya, hindi alam kung ano gagawin. Natulog siya. Pagising sa umaga, mga kapatid, himala ng mga himala. Yung katabing palay, tumba lahat. Pero yung palay niya, nakatayo. Nakatayo, mga kapatid, yung palay niya. Ni isang dahon, walang kinain ng balang. Pero yung katabi niya, kinain lahat ng balang. Bakit? Ayan nakasulat. Yun ay isang halimbawa lang ng pagpapala ng ating Panginoon mga kapatid. Meron ba kayong business? Meron ba kayong iniisip na trabaho na bubuksan ninyo? Ayan, may pagpapala si Lord mga kapatid. Kaya nga, ito po yung pangatlong sinasabi po dito, o sinasabi dito, parangalin mo ang Panginoon ng buong tinatangkilik mo
at ang mga unang bahagi ng iyong ani, bunga ng iyong ani, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong alilisan ay aapawan ng bagong alak. Hindi po ito yung nakakalasing, no? Juice po ito. Ha? Ibig sabihin, pag inuna mo ang Panginoon, ibinalik mo yung nararapat, sa gayoy mapupuno ang iyong kamalig. Kung meron kang bodega, pagpapalain ni Lord, mapupuno. Kamalig. So, ano po ang pangatlong prinsipyo? Yung unang prinsipyo, kilalanin mo na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Pangalawa, kilalanin ko na ako ay katiwala. Pangatlo, giving with the right motive opens our hearts to receive spiritual and material blessings from God. Magbigay na may tamang motibo. Kaya ka nagbibigay, you are acknowledging the goodness of God sa iyo. Actually, ang blessing, mga kapatid, hindi naman panay financial eh. Yes, yung iba kasi, bakit siya, Panginoon, pinagpala mo? Kami, nangangaral pa nga kami, bakit siya marami siya pera sa bangko? Ang ganda ng bahay. Alam niyo, ang pagpapala ni Lord, mga kapatid, hindi lang siya material. Pagpapalang kalusugan, hindi ka nagkakasakit. Meron kang peace of mind, meron kang kaligtasan. Spiritual blessing, mga kapatid. No? Hindi siya confined sa material blessing lang. So, dapat pa bang sundin ang pag-iikapo sa bagong tipan? Kasi maraming mga ngaral ngayon, kagaya ni Soriano, sabi, ay hindi, sa lumang tipan lang ang pag-iikapo. Sa bagong tipan, hindi na pwede yan. Ginagawang negosyo ng mga pastor yan, sabi niya. Tinuturo ba ni Kristo sa panahon natin ang pag-iikapo? Kanina, may binasa tayo sa aklat ni Corinto, di ba? Ipinag-uutos ng Panginoon. Sabi, di utos, si Kristo. Tanungin natin, dapat pa bang sundin ang pag-iikapo sa bagong tipan? Ano po sabi? Lucas 11:42. Basahin natin dahan-dahan. Ito ang sabi ni Kristo sa mga eskriba at pariseo. Datapwat sa aba ninyong mga pariseo. Sabi ba? Makalunos kayo, anak ka ng pariseo. Sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo. Nagbibigay ba sila? Yes, nagbibigay sila. Ano ang kanilang iniikapuan? Ng yerba buena, ng ruda, at ng mga bawat gugulayin. Yes, yung kanilang mga inaani, pagka sila'y umani, iniikapuan nila. Kung sila'y umani ng 10 patatas, 1 patatas kilon. Ganun yun. Tapat sila. Kaya lang ang problema nila ito. Pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, mapagbigay sila ng ikapo, tumutupad sa mga utos ng Panginoon, yung ugali naman nila hindi maganda. No? Wala silang katarungan. Ibig sabihin, hindi sila patas, mapang-api sila. Yung pag-ibig ng Diyos, pinababayaan nila. Ibig sabihin, matapat sila sa pagsunod sa mga alitutunin, pero ang ugali nila, lisya, pangit. Ano ang sabi ng Panginoon? Datapwat, dapat ngang gawin ninyo ang mga ito. Alin yun? Itong pag-iikapo. Okay? At huwag pabayaan. Ano ba yung pinababayaan nila? Nag-iikapo sila, pero ang pinababayaan nila ay yung katarungan at ang pag-ibig. Ibig sabihin, huwag ninyong pabayaan din naman na di ginagawa ang mga yaon. Dapat kang mag-ikapo, inuutos ng Panginoon yan, pero huwag mong pababayaan yung katarungan at pag-ibig. So makikita natin, hindi sinabi ni Kristo na hindi na kailangan ng pag-iikapo. Ang sabi nyo, dapat ngang gawin ninyo, o dapat ngang gawin ninyo, ang alin? Ang pag-iikapo. Pero huwag ninyong pababayaan yung katarungan at ang pag-ibig. Yan ang sinasabi niya. Sa ating pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, Sabat man yan, hindi pagkain ng karumal-dumal, pag-iikapo, dapat sumusunod yung ugali natin. Ha? Hindi yung panlabas lang, yung ugali naman ay karumal-dumal. Di po ba? Yun ang sinasabi ni Kristo, dapat ang ikapo, tama yan. Pero dapat ang ugali ninyo matino din. Oo. Di po ba? So, iniuutos pa po ba sa bagong tipan ang pag-iikapo? Yes. Sinabi ni Kristo, dapat ngang gawin ninyo ang mga ito. Alin yun? Ito, pag-iikapo. Si Pablo, kanina, binasa natin, di ba? Ipinag-uutos ng Panginoon. So mga kapatid, ano pa ang mga pangako ng Diyos? Ito, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba.
O, di ba, Dina? At siyang dumidilig ay madidilig din. Pag nagbibigay ka, mabibigyan ka rin. Pag nagdidilig ka, madidilig ka rin. Alam ni Lord yon, mga batas yan, mga kapatid. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. It is blessed to give than to receive. Ito po, napakagandang pangako ng Panginoon. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Siyempre, unahin mo muna si Lord. Yung susunod na kailangan mo, idaragdag na lang.